The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Okay, so welcome sa aming new episode. Welcome mga kautot. Welcome to Kaututang Dila, and this is me, Jay. I'm Chapa. And Reggie. Okay, so ang topic na pag-uusapan namin ngayon or pagdidiskusyon na namin is yung parenting noon versus parenting ngayon. So, as a parent, dahil isa akong parent, wala akong may share muna. So, mauna na kayong dalawa. Si Patrick. Patrick. So, sa amin naman yung ako nung naging magulang. So, Anong magulang? magulang. Kaya ba hindi ka nagbabayad ng pamasahe? Kaya, i-clear ko yung magulang. So, yun, syempre, sa simula, mahirap. Habang tumatagal, mahirap ng mahirap. Kasi maraming kailangan yung bata, lumalaki. Pero dito sa topic namin is yung experience namin ng bata kami, tapos yung nakikita na namin pagpapalaki ng pagkakaiba. There's a big difference na nangyayari. Ako, laki ako sa sinturon. Kasi nung lang sa sinturon, sinasabi ng tatay ko, may kasalanan kami, lumapa ka, sinturon ka ng tatlo sa first offense mo. Second offense. Ano yung second offense? Hindi mo yun. Lima. Yung ano yun. Ang sinturon niya is yung issue ng meral ko. Ang bigat. Ang bigat. Kaya talagang nagkakalatay ako sa pwedeng bata ako. Kasi yun yung disiplina sa amin. And thankfully naman, natutuwa ako dahil doon. Kasi nagkaroon ako ng takot na pag ginawa ko yun, may consequence. Okay. So, ikaw, Reg. Ako naman, as bata yun nga. Kasi nung time na yun nga, yung time ng mga 90s, 80s, syempre mga magulang. Kahit naman sa probinsya, ganoon talaga masyadong stricto ang mga magulang. Alam mo yun, yung parang yung pagpalo, hindi ko nasabing norms. Noong time na yun, normal siya na pinapalo ang mga bata. Pagka, yun nga, nagkakamali o kaya hindi nasunod, matigas ng ulo. Normal yun, sinturon, minsan pamatpat o kahit tsinelas. Di ba dati nga kinatakutan yung tsinelas na alpobra, kung naabutan yun, masakit yun. Ang bigat pati nun pagka napalo ka nun, sabi ko. Mga ganun, yung dati din yun, naranasan ko din yun. Although di ako nakaranas sa alpobra. Mga sinturon lang din. Minsan natatakot ka pa pag di ba minsan, minsan, paparusahan ka din. Kukulong ka, ganyan, hindi ka makakalabasin ng kwarto, diyan ka lang, parang gano'n. Parang yun yung mga yun nga, may mga palo ding ginagawa yung mga magulang. Nung dating sa amin, para siyempre, matuto ka. Pero yun nga, totoo naman, matututo ka. Kumbaga, magkakaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Kasi nga, hindi naman nila gagawin yung kung tama ka. Pag mali ka, siyempre, papaluin ka nila, di ba? Hindi ka nasunod sa inuutos sa'yo. Pabibiling ka ng ganito, maglinis ka ng bahay. Usually, ganun lang Yun ang mga utos ng mga anak dati, maglinis ka ng bahay, bumili ka ng ganito, ganyan-ganyan. Pag di ka sumunod, edi palo. Di ba? Ako, siyempre sa ating tatlo, ako yung wala pang anak. Pero, pagdating sa paluan, ay nako, expert ako dyan. Kasi, ang nanay at tatay ko, hobby yata ang mamalo. Sabi ko sa'yo, halos, may one time na muntik nang ipa-DSWD ng teacher ko ang tatay ko. Kasi nung grade 1 ako, nakita ng teacher ko na may latay ako sa hita. Sugat talaga siya na hugis sinturon. Tapos nagpapasana. Sabi nga nun,
bakit daw may ganun ako na palo? Syempre, ang bait-bait ko nung elementary ako. Parang nagtataka siya na yun nga, pag namamalo yung tatay ko, grabe talaga siya mamalo. As in, sabi ko nga, grade 2 pa lang ata ako. Ang tatay ko, kung sa'yo, palo pag nadakadapa. Ang tatay ko, miskis ang katamaan. Sinuntok na din ako ng tatay ko, grade 2 pa lang ako. So, iba yung kaya actually mas natutuwa ako dun sa pagpapalaki ng mga magulang ngayon. Although, para sa akin, tumanda naman ako na matino, pero I don't think it's because dun sa pamamalo eh. Kasi innate sa akin na kumbaga, kasi dumating yung time na hindi naman ako takot sa tatay ko eh. Na minsan nag-aaway kami. Dumating pa sa point na nagkasuntukan kami dati eh. Wala na yung takot ko, pero yung innate na ugali mo talaga, yun pa rin yung yung personality mo na kung natututunan mo. So, nung lumalaki ako, nakikita ko na masakit yung mga ganon. Parang ayoko rin na ginagawa siya sa kapwa ko, parang ganon. Kaya para sa akin, mas natutuwa ako dun sa way ng pagpapalaki ngayon na usually ina-explain talaga dun sa bata kung bakit ba't mali yung ginagawa mo. Pero nasa Bible din naman yan eh, spare a rod and Sa Bible kasi, paluin mo ang bata, kapag siya maliit pa. Parang hindi na niya iiwanan yun. So, nasa Bible siya, palo, yung pagdisiplina, hindi yung paano pambubo. Oo nga, yun nga. Magkaiba naman talaga yun. Kasi ako, hindi ko naranasan yung palong pang disiplina eh. Ang naranasan ko, palong pang bugbog. So, parang konting mali lang. Yung mga ganun eh. Wala na problema malo kasi alam mo naman yung sobra. Sa, mo yun, saka yung sobrang offense, sobrang compared sa offense mo yung pamamalo. Yun, mga ganun na. Konting, manlaglag mo lang yung kutsara sa lapag eh. Sobrang parusa na gagawin sa'yo. Sobra naman yung parang gano'n, di ba? Hindi ka naman naranasan yung gano'n. Kaya nga, yun nga. Mga medyo in-exaggerate ko lang. Pero yun nga, huwag yun to the point na napakaliit yung pagkakamali na pwede mo nang pagsabihin. Paluin. Ito pa, isang example ko nun. High school tayo. Di ba may yung shortcut papuntang school Maputik? Ayun. Nadulas ako doon na ituon ko yung kamay ko. So, nagkapilay, namamaga yung kamay ko. Ngayon, yung tatay ko, kinabukasan na yon nung weekend, Saturday, Sunday, walang pasok. Mag-aayos siya ng pinto. Okay. Ngayon, pinapaalalayan niya sa akin yung pinto. Siyempre, may pila yung kamay ko, namamaga. Nahihirapan akong hawakan yung pinto, nanginginig. Ngayon, sa sobrang naiinis siya kasi hindi niya maimartilyo na maayos yung ang ginawa niya, pinilipit niya yung kamay ko na may pilay. So, ganun siya ka, kumbaga, ganun yung mentality ng tatay ko na, tas ang mentality niya, bakit? Di ko naman kasalanan kung ba't kami pilay. Ayun nga, hindi mo na nga kasalanan, pero, nagpapautos ka ng alam mong hindi ko kayang gawain ngayon, di ba? Medyo saltik talaga siya eh. Napaperwisyo ka din, hindi mo maitama. Lalo mo pang inano. Kumbaga, mas, hindi siya basta disciplinary. Siya? Cruelty na. Cruel talaga siya. Cruel talaga siya. Kasi, sad to say, pero yun yung mo siyempre. Pero wala tayong magagawa. We live with what we have, diba? Kumbaga. Yun ang naging tatay ko eh. So, wala akong magagawa noon kundi Di ba nga kahit nung high school tayo, aware naman kayo na halos hindi, kumbaga pagka aalis ng mga gala-gala, di ba? Usually ako yung hindi makasama pagka mga overnight or kasi yung tatay at nanay ko parang hindi papayag. Yun. Sobrang strict. strict din naman ang magulang ko, pero hindi naman to the point na sobrang naman nakit. Actually, tumigil na nga yung pagpapalo sa akin nung high school ako eh. Ako din. Lalaki na. Hindi na ako yung nanay ko talaga pag nanggigigil ako. Kaya ang kuko ng nanay ko yung parang kay yung parang sa nanay ni Wednesday. Mahaba kasi ganun yung mga kuko ng 80s, mahaba. So pag kinulot ka talaga, magsusugat. Kaya may mga konting affected ako na kurot niya. Pero sa akin,
maganda yung pagpapalaki, pero hindi mo na minsan, sabi mo nga, minsan yung bata, hindi niya naiintindihan kung bakit siya pinaparusahan. Mas better na ngayon na kailangan mo sabihin kung bakit siya napaparusahan para alam niya kung ano yung nangyayari. Yung clueless siya na kailangan niya sumunod kasi parusahan siya. Tsaka yun nga, kagaya ng sinabi ko, yung takot kasi, nawawala yan. Gaya nung, lumaki na ako sa tatay ko, mas malaki na ako sa kanya nung bago siya namatay. Mas malaki na ako sa kanya. Pantatakot mo sa akin? Eh kahit pag magsuntukan kami, kayang-kaya ko na siyang patumbay. Diba? Parang, yung time, pag pinalaki mo kasi ako sa takot, yung takot mawawala. Pero palakihin mo ako ng nire-respeto ka. Hanggang pagtanda ko, kahit na sabihin mong mahina ka na, yung respeto ko nandyan sa'yo, re-respeto pa rin kita. Yun nga yung natin, nami-misunderstood yun ng ibang parent, hindi naman lahat. Yung ibang parent, nami-misunderstood nila yung pagdidisiplina na dapat ang instill mo sa iyong anak, hindi takot, kung hindi respeto. Oo, tama. Magkaiba yun eh. Pag nagdidisiplina ka, i-instill mo sa utak nila na respeto, hindi dapat. Kaya kanila pinapagalitan, kaya mo sila nilidisiplina dahil kailangan magkaroon ng respeto. Oo, kung ano yung sinabi ko, respect mo, dahil tama yan. Pero yung parang i-instill mo sa kanila yung takot. Oo, tsaka yun yung nagiging natin eh, tinatakot nila. Pag ikaw sumunod, papalo kita. Iba yun. Ibang magkaiba yung takot na i-instill mo. Kasi yun, sabi mo nga, takot, pag nawala na yun. Pag alam mo, kaya ko nang lumaban. Wala na, hindi mo lang ako disiplina, di ba? Pero pag di mo niya sabi mga respeto, yun dapat ang ipaunawa natin sa mga bata. Di ba? Respetuhin nila yung magulang nila na ang sinasabi namin ay para sa inyo, di ba? Tsaka, ang rin kasi, you have to, rin na may limitation. Yes, kumbaga, kunyari, gaya na lang nung nausong issue nitong pambansang Kim Kardashian Kardashians ng Pilipinas. Di ba? Sila Yulo. Kardashians ng Pilipinas. Yung, di ba yung lahat ng issue nila naka-brought out sa public. Pero ang pag-usapan na nila yung public, yung private yung problema. Di ba? Ito yung may mga taong kumakampi Kaloy kasi na siya dapat independent na siya. Meron namang mga na kumakampi sa parents niya kasi binabastos daw ni Kaloy. Bigyan ko kayo ng dyan. In my opinion lang sa akin. Na kasi si Carlos nasa wastong isip na siya, hindi na siya pwedeng diktahan kung ano yung gusto niyang gawain. Ngayon, in a way, sabihin na natin na nababastos niya yung parents niya. Pero we don't know kung ano yung issue behind that. Pero kung ano man yon, para sa akin, malaking respeto na rin nung hindi na siya nagsasalita tungkol doon eh. 'Di ba? Kasi hindi na siya nagsasalita, hindi niya ino-open up yung tungkol doon. Basta pag nakikita ko pag ini-interview siya, focus lang siya sa kung ano yung ginagawa nila ngayon, kung ano. Hindi na siya nagdo-dwell doon sa comment sa awayan nila nung Although yung suporta, hindi mo rin naman kasi po pwedeng i-force yung suporta galing sa anak mo. Kasi yan unang-una hindi naman ni-require yung anak na hindi rin naman ginusto nung anak na ipanganak siya eh. 'Di ba? Kung may choice ako, di sana di na lang ako pinanganak para ang hirap-hirap kayang maghanap buhay para lang pambayad ng bills. Kaya mga bills, baka mga bills namin, bawasan nyo naman. Nasa na naman yung Meralco bill ko, nakita ko kanina. Meralco, baka naman. Nakita ko na agad ang kailangan kong trabahuin. So yun, kumbaga, hindi siya pero alam nyo, kung maganda yung relationship nyo nung anak nyo, automatic yan. Hindi nyo kailangang maghingi. Yes. Automatic yan, bibigyan kayo. Kasi maganda yung relationship nyo. Na-build nyo. Nasa inyong mga parents yan. Kung paano nyo binuild yung trust ng anak nyo sa inyo. So kung wala kayong trust na inibigay, wala kayong trust sa isa't isa, you can't never blame them. Di ba? You can never blame them. Kasi alam mo yun, wala silang tiwala eh.
Kasi ang trust, di ba, sabi nga nila, para yung salamin. Yes, you can rebuild the broken glass, pero andun pa rin yung lamat. And wala na. Yun na yun eh. Di ba? Yun yung mahirap. So pag trust ay nawala na, mahirap na siyang ibalik. So, Pag ang trust na yun, sinasabi mo. Trust, baka naman. Bakit? Teka. Parang may gusto pang sayo ka naman ng true. Kaya sa akin na kasi, ang tingin ko talaga, ang unang nabastos doon, hindi si Carlos Yulo. Ang unang nabastos doon, hindi si Carlos Yulo, na nagpunta sila sa public, para ipakita yung kanilang problema. Which is dapat talaga, pina-private yun. Personal nila yun eh. Personal yun, tapos i-broadcast mo. Tapos sasabihin mo sa media, sa madla, i-resolve na lang namin in private. Pero nakapagsalita ka na. Public na kayo. Oo, nagpamedya ka na, nagpamedya Isa ka na. yung national interest na siya kasi gold medalist. Oo, tsaka yung public figure na si Public Yulo eh. figure siya. Diba? So kung may problema kayo, sana kung talagang ginagawa niya yung pagkataong ni Yulo o yung kanyang boundary, hindi nyo na dapat pinabalik yung kanyang problema, di ba? So, kung sa akin lang, maganda disiplina ni Yulo kasi nagiging kailangan talaga disiplina doon. Kaso lang, meron tayong mga boundary. Kahit magulang ka o anak ka, nire-respeto yung boundary kahit sino ka man. Diba? Diba, Your Honor? Lumaki ka ba sa farm? Ay, sorry, nadala lang na wala po kaming farm, na-distract kami sa mic. Na-distract po kami sa mic. Ang nasusulat po ay ganire. So, ano pa ba? Sa pagpapalaki noon, tsaka sa ngayon? Gusto yung discipline siguro ng teacher. Kasi talaga yung teacher noon. Nakikita ko kasi pumapakas na rin ang anak ko. Yung teacher talaga namin talaga namamalo personally, yung bata kami. Meron akong teacher, in first year, high school, bago ako lumipat. Sobrang innocent sa estudyante. Yung ulo ng estudyante, ipinupok niya sa bintana, basag yung bintana, duguan yung Ganun katindi yung mga teacher namin. Meron kami teacher ng grade 4, Ma'am Lasa. Kung naalala niyo pa ako, magkasaman kayo, nag-ABA ko yung anak niya. Yung kanyang pamalo, alam mo yung aluminum ng galing sa antena noon? Yun yung kanyang pamalo sa kamay. Kung para lang talaga sobrang noisy na, pag nalista sa noisy, sigurado isang palo pa. Naalala ko nung grade 6 ako dito sa Balibago. Alam niyo yung yung nabibili sa probinsya yun eh, yung parang kalendaryo, yung bahay na gawa sa kahoy, tapos napapalitan mo ng date, tas araw. Di ba may mga parang dice may yun? dice May maingay sa Ropor. Ngayon ako, naglalakad lang ako kasi tawag doon, nag-check ako ng namumulekta ako ng mga test paper. Ngayon, yung teacher namin, binato yung maingay sa Ropor kasi nakailang saway na siya. Saktong dumadaan ako yung tinamaan. Nakaka-bad trip. Ang bad trip ko dun sa teacher ko na yun. Solo yung teacher. Siyempre, nung time na yun. Nung time na yun, hindi maamin. Medyo... Pero meron din kaming naging teacher noon na may nagkaway na mga, uso pa yun, mga grade 6. Nagsusuntukan ng mga bata. Yung teacher namin, sa sobrang niya, ang ginawa niya, sige, magsuntukan kayo dyan sa harap. Pinagsusuntukan niya nasa harap. Yung isa, talagang pasaway. Talagang naggubad talaga ng doon. Tapos, nagmamani-mani, pakiyaw na siya doon. Yung kaaway niya, nahihiya na. Nabubugbog pa niya. Hindi lumalaban pero siya, pasaway pa rin talaga siya.
Ginrab niya yung opportunity. Ginrab niya na yung opportunity. Mga yung teacher parang ano niyan, reverse psychology na yung mga bata. So, Hindi gumana. hindi gumana. Doon sa isa. Pero doon sa isa, gumana. Gumana sa isa eh. Dalawa yun. Siyempre, i-access mo rin kung sino yung reverse psychology mo at sino yung hindi. Yung isa mahina IQ, hindi gumana. Yung isa mahaba, yung mataas ang IQ, alam yung mataas ang IQ, doon gagana. Kasi yung psychology, maganda talaga siya sa taas ang IQ. Nasa ko pa nga din dati, di ba sa... Ayoko, nakasigil ba ako? Yung baby na to, may baby na to sa atin, chok ata. Chok, ano pa yun? Chok, mag-alat pa yun eh. Chok o ano, eraser. Eraser na medyo mabigat-bigat. Ng ano, ng blackboard. Hindi ko malilimutan, grade, ano rin ako, grade 3, si Ma'am Rubio, kamusta kayo dyan? Yung globo. Kaya mo teacher. Tanda ko mga teacher ko. Teacher niya. Mga tanda ko. Malungkot ko na eh. Grade 1 ako si Mrs. Gomez. Grade 2 ako si Ma'am Lavinia. Grade 3 ako si Ma'am Rubio. Lasa 2. Lasa 2 kasi may lasa 1. Lasa 2, ang nangyari dyan, si Ma'am Lasa 1 is may kapatid siya si Mr. Lasa. Tapos, Anong lasa nila? Si Mr. Lasa, napasa si Ma'am, nalimutan ko yung video niya yung dalaga siya. Kaya naging lasa rin siya. So, sobrang malasa na sila. Lasa 1 and lasa 2. Okay. Yun. Tapos, si Ma'am Alvarez, ng grade 5 ka pa. Ano ba? I-enumerate mo ba hanggang college? Oo, hanggang college. Nung grade 3 ako, naalala ko, yung pinakamatinding nakita kong binato, yung sinaunang globe. Ay, yung Mababasagin pa. Matigas, yung matigas. Oo, yung kanyang binato, di ba uso plastic na rin. Oo, yung balloon na globe. Oo, yun ang kanyang talagang sa sobrang nagigil siya dun sa klasiko na sumalangit naman kung mga nagagawa ng dengue. Sobrang makulit kasi yun. Binato niya talaga ng lobo yun. Talagang basag yung lobo. Wala nang nasaktan. Pero yun ang pinakamatinding nakita kong binato. Walang nasaktan? Walang tinamaan. Walang tinamaan. Pero yun na kasi pinakamabigat na nakita kong binato ng isang teacher. Kung may matatamaan siguro, may magkakaroon ng injury. Thankfully, walang tinamaan. Pero dahil doon napasok yung globo, Siyempre, natakot kayo. oo, tsaka din, nagkaroon ng miscarriage yung ano na kami gawa ng kakulutan ng isang klase ko dati. Nagagasan din si Ma'am Rubio. Kaya, nag-leave siya ng ilang 1. 2 months, maximum yun. Hindi ko maalala kung ilang months siya nag-leave. Basta nag-leave siya, bumalik siya. Yung classmate namin noon, na yun, nililipan ng mga section. Dahil ayaw niya ni Ma'am Rubio sa kanya. Siguro sa kakulitan. Ngayon naman. Mga dating teacher, gano'n. Ngayon. Pero ngayon, nakikita ko mga teacher, gumagamit na sila ng parang nag-asa psychology na sila eh. Psychiatric, kumbaga evaluation sa mga bata para sa disiplinahin. Medyo malayo na yung narating natin sa mga ganong detalye na dati, physical, ngayon meron tayong ginagawa emotional tayo at mental. Kaya lang, medyo napapansin ko, Nagiging weak. nagiging malambot nga lang din talaga yun. Oo, in terms of ano. Kasi siguro tayo, built from toughness. Hindi ko inaano. Like I said, lumaki ako sa gulpi. At alam ko kung gaano siya kasakit kung ano. Sabi ko, nailagay ako sa sako, nabugbog ako ng nasapak ako ng tatay ko. Name it, pinampalo na sa akin. Walis tingting, walis tambo. Tambo, naranasan ko, tambo din. Ay, mga dati, bakil. Alam mo, bakil. Bakil. Turon. Naranasan ko rin yun. Yung lola ko, Nagalit. lola ko, naranasan ko, paluin ako ng yung latigo, pang kabayo. Ganun kasi siya kasi kukutyan, dati lolo ko rin. So meron ko sa bahay, luma na yun, tapos meron pa kaming kamag-anak sa Bicol, nagdala ng buntot ng pagi, tapos sa suwang, napalo rin ako ng buntot ng pagi. Bumabaon yun Thankfully, hindi ako naging abo. Ibig sabihin, tabo ako. Bakit pag naging abo ka ba? Gasong ako, naging abo. So, yun. Hindi ko sa inaano, pero minsan kasi nagiging dahil masyadong nagiging masyadong lenient yung sa akin, para sa akin, reasonable na pamamalo is okay.
Kunyari, pagka sobrang delikado, kunyari, sabihin na natin, yung anak mong bata kunyari, sabihin natin 9 years old, tinulak niya yung ano niya na muntik sa kalsada, muntik na makadisgrasya or something na ikapapahamak ng ibang tao or siya mismo. O kunyari, yung nagsasaksak ng tinidor sa mga outlet, yung mga ganon. Nagwawarrant naman yan ng at least na palo sa puwet. Parang para sa akin lang. I don't know I don't think it's child abuse na paluin mo yung anak mo kung masyadong risky or life threatening na yung nagagawa niya. Pero other than that, pwede naman yung mga time out or cross hands, mga ganon. Face the wall, mga ganon. Kung merong face the wall lang sana sa amin nun, ako. Easy lang sa akin yun. Ngayon nga, pinalabas na ng teacher sa corridor Nagsumong article ko Tsaka yung parang masyado na tayong, wag naman natin gawing masyadong entitled yung mga anak natin na, kasi sa ngayon, aminin natin, parang lahat may participation trophy na Kumbaga, kahit hindi ka magaling sa school, lahat kayo merong honor, lahat Anak ko sa daycare, meron silang pinakatahimik, pangalawa sa pinakatahimik, pangalawa sa pinakatahimik, tapos pinakahuli sa pinakatahimik, pinakamasinuri, pinakamasipag, pinakamaimis, may mga silang award na hon. Which is sa akin, para sa atin pinakamaingay. Noisy. Isa ng noisy. Kasi talagang pinapakita na namin pag kami interesado, talagang buka kami interesado. Na nakikita na ng teacher, nagdadala itong mga ato. Pero nagdadala naman namin, sabi nila. Parang hindi naman lagi. Mas maliit cases talaga. Ewan ko, pinag-uusapan ba natin? Parang ganito na podcast. Nagpa-podcast na kami na rin. Tapos, ano pa ba? Sa mga teacher, siyempre yung CAT, naranasan din namin discipline sa CAT. Sabi niyo, kasi training plans mo rin yun para magkaroon ka ng disiplina, di ba? Napalitan na kasi ang Yun nga lang, medyo ang ngayon, yung military training natin, medyo minsan napupulitika na rin. Ang hirap. Tsaka, minsan nilalat pa, pero minsan ganun. Tsaka totoo lang, isa rin kasi yun sa most ng mga countries na maunlad, medyo disiplinado ang tao. So, kung gusto nating umunlad yung Pilipinas, we have to start with ourselves. Kumbaga, parang sa simpleng pagtawid lang sa tamang tawiran, hindi natin magawa Hindi, kahit ngayon simple na lang magtapon ka sa basurahan di ba nga ito? Kahit malit na candy lang Sabi nga nung kailangan, kalsada mo pa itatapon. Sabi nga nung di ba? Sabi nung paano ka mangingialam sa politika, yung mga malalaking issue? Kung doon sa barangay nyo nga, nakasulat pa, bawal ibig sabihin, meron pang nagtatapon, kaya kailangan pang lagyan ng sign. Kasi, kung ikaw, innate sa'yo, ba't ka magtatapon dito? Hindi naman tapunan ng basura yan, hindi naman basurahan. Bawal umihi dito, hindi ba alam ng mga tao sa barangay nyo kung saan dapat umihi at hindi? Diba? Ang magtataka yung mga foreigners sa atin, ang dami natin sa karsada na tungkol sa mga law. Kasi nga, kasi natin, lawas ba tayo? Lagi nating dahilan ignorance. Ay, hindi ko po kasi alam yan. Ignorance, excuses no one. Tama ba? Ignorance of the law excuses no one. Yes. Ignorance at ignorant. Yun lagi nating dahilan Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Diba? Yun ang lagi nila natin Kung talagang disiplinado tayo, mga Pilipino, hindi natin kailangan yung mga sulat-sulat ng bawal umihi dito at obvious na yan. Bawal magtapon, no litter. Obvious na yan. Makikita mo na lang yan, mga traffic sign. Siyempre may papasok sa iba't ibang
yung maximum speed limit. Pwede, pero bawat umihi dito naman, please ko naman ko. Safe na loading na lang yun, siya ka umihi. Di ba? Bawal magtapo. Tsaka ang nakakatawa pa dito, pag may nakita, halos karamihan, pag nakita ka, bawal magtapon ng basura dito. Tingnan mo yung baba. Doon maraming basura. Doon may basura. Nangiinis pa. Bawal tumawid dito. Dito talaga tatawid. Kailangan maglagay ka pa ng bawal tumawid dito, nakamamatay. Kailangan maglagay ka pa ng gano'n, di ba? Para lang Ayun nga, sa ano video sila. na napanood ko, may enforcer na, pipigil na nga lang, tatawid pa rin. Bumabalik pa talaga sila para tumawid. Nasa ibaba sila ng underpass. Kailangan pa talaga bantayan pa before sumunod ang Pilipino? Tingin ko naman hindi. Kailangan talaga magsimula sa ating disiplina. And disiplina, sisimula unang-una sa bahay. Pagbata. Wala Actually, ito pa, add ko lang. Kaya maganda sa Japan. Sa Japan, ang unang tinuturo ay mga bata. Hindi sila tinuturuan ng academics agad eh. Tinuturo sa kanila discipline, respect, mga values. Yan, mga courtesy. Courtesy. Laging sila parang paano maging magalang sa matanda. Kaya nakita mo, sa lahat. pag mga sa Japan, pag tawid nila, tumawid sila, tamang tawiran ha. Pas pinagbigyan sila ng kotse. Tatalikod pa yung mga yan, tapos magbabaw pa sila. Para lang ipasalamat, di ba? Kahit walang sasakyan dumadaan, hanggang di pa oras para tumawid, hindi sila natawid. Halimbawa, naka naka-stop pa sila, tatawid sila. Wala na naman mga sasakyan. Tatawid sila. Mag-go yung ilaw. Yung ilaw. Sa atin hindi. Tawid. Sasakyan, tawid. Kahit may sasakyan, tawid. Diba? Kahit papahinto. Tapos yung iba rin, hindi naman sa pagano, inaabuso yung pedestrian lane. Sabihin na nating pwede kang, di ba, mag-slow down naman ang sasakyan pagka may pedestrian lane eh. Kaya lang, yung iba naman kasi talagang kahit na mabagal ka na, biglang tumatakbo pa rin ng alanganin. Nandun ka na eh, mabagal ka na eh. Siyempre, ang slow mo lang naman doon is 20 kilometers per hour. Kahit na 20 kilometers per hour pa yan, pagka ikaw yung tumawid ka ng biglaan dyan, matatamaan ka kung hindi ka rin nakatingin. Saka yung mga nagsa-cellphone habang tumatawid. Mga Pilipino naman, please. Yung Hindi mga cellphone is like, buhay naman kayo sa labas ng cellphone. Pwede naman tumawid muna bago Kasi may mag-cellphone. naranasan namin yan, talagang nasa pedestrian sila. Text pa. Inabot pa siya ng talagang sa bagal niya maglakad. Full 20 seconds sa bagal niya maglakad. Inabot na siya ng Stop. Inabot, nandun na kami. Nandun pa rin siya kasi nagsa-cellphone siya habang tumatawid. Pero, Parang naalala ko yung napanood kong sa TikTok eh. Matanda siya, tumatawid. Lola. Tapos nakatulog siya sa gitna. Binulinahan siya nung sasakyan na nag-aantay sa kanya. Nagulat siya, nagalit siya. Kumanda, hinataw niya yung kotse, pumanon pa yung airbag. Tawad-tawa ako doon. Siya pa yung nagalit, siya na nga yung nakakatulog habang tumatawid. Pero siyempre, nagulat din kasi siya eh. Lakas kasi ng busina eh. Pero siya pa yung kotse. Pero siyempre ikaw, yun ang alam mo, matanda. Itindihin mo. Siguro kung bata pa yun, na alam mo yun. Sana. Nakakita mo nagte-text lang. Sana, ang ginawa niya na lang, kung ako rin naman yun, bumaba na lang siya. Nalalala yung matanda. Nalalala yung matanda para tumawid. Alam mo, matanda. Hindi, binusinahan niya. Nagulat, nagalit. Yan. Nag-deploy pa yung airbag niya. Deploy yung airbag niya eh. Ganun yung ulo niya eh. So, ayun, disiplina. Disiplina. Tsaka sisimula talagang disiplina sa bahay. Bahay. Speaking of Japan, sabi nga nila, sa Japan daw, hindi raw sila nagkakaroon ng exam until grade 4. Kasi ang talagang tinuturo nila, kahit private school sa Japan, nagkakaroon ng cleaners. Private school dito sa Pilipinas walang cleaners. Kasi tinuturo nila paano maging responsible, sabi nga, cleanliness is next to godliness. So, yun. Ano sunod sa cleanliness?
Hindi ko na Next niya sa godliness. Godliness, cleanliness, ano na ba? sa akin kasi, cleanliness is godliness. Kasi kailangan mo maging, kung kakalinis ka, dapat malinis ka. Di Hindi ba? lang sa labas, sa loob. Kaya hindi ko alam kung Pilipino talaga is makagiyos. Kasi talagang, ayan na, malinis ang bahay. Ang ganda ng bahay. Sa labas. Tinapon Doon sa tinatapon kapitbahay. Sa kapitbahay. Oo, minsan yung basura. Yung kami nasa tabing kalsada yung bahay namin. Yung tapat namin, minsan may nagtatapon dyan kung anong basura. Okay na magdadaan na yung truck ng basura, pero umaga naman, iiwan yung basura nyo, tapos amoy hindi. Okay sana kung walang amoy, pero amoy patay na hayop minsan eh. So, sinasabi mo bang mukhang basurahan yung bahay? Hindi. Sinasabi nila. Yung mga tao yun, kailangan nila ng disiplina kasi malinis sila sa bahay nila, maaaring sila sa bahay nila, pero pagdating naman, bansa nyo rin yan. Community nyo rin yung apektado. Diba? Nasanay tayo sa tabi. Ano ba yung habit na sinasabi ng Makahala ka sa buhay nyo. meron tayo, di ba nga ngayon, yung figure, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung manyana habit, crab mentality, ano pa, yun yung mga naka-instill na sa atin in terms of ano, di ba? Crab mentality, may nakakita kang muulan, sisiraan mo. Parang ganun. Siyempre, disiplina pa rin yun, di ba? Ito, alam mo yung hindi mo dapat gawin. isa pa to, yung pa rin. sa mga traveler, mga nagta-travel. Hindi lang isa o dalawang beses ka makakita ng mga traveler na yung mag-iwan ng basura sa pinuntahan. Sabi nga, meron nga yung sinasabi, di ba? Take nothing but memories. Leave nothing but memories. Parang ganun yung sinabi. Leave nothing but footprints. Leave nothing but footprints, take nothing but memories. Kumbaga, wag kang kumuha ng mga diyan kasi Something physical, sa nature, bawal pumitas ng kung ano-ano. Di ba? Yung mga starfish, wag niyong hawak-hawakan. Di ba? Kasi may buhay yan, namamatay sila. Naalala ko nung nag-Dos Palmas kami. Syempre, hindi naman ako marunong lumangoy. So, hinihila lang kami nung guide. Merong mataas na coral. Nung nataranta ako, napatapak ako dun sa coral. Sabi sa akin nung guide, nakita nga kita, hindi na lang kita pinagalitan. Kasi nakita niya naman na agad ako, na pinili kong Kaya lang, siyempre, naiiwan ako eh. So nataranta ako kasi hindi pa ako sanay. Yun yung time na hindi pa ako masyadong tiwala sa life vest. So feeling ko malulunod pa rin ako. So yun, pero we all learn from mistakes, ganyan talaga. Naniniwala ka na sa best ngayon. Naniniwala na ako. Lulutang din pala. Lulutang ako. 8 hours. Let's take up 8 hours. Actually, kasama ko lang to si Pat nung last week sa ball. First time niya. Kumuha ka ng lupa, hindi pwede. Na pare-pareho kaming hindi makahiwalay dun sa bangka. Isa lang nahiwalay. Ako kaya naman daw hindi ako makahiwalay dun sa bangka. Kaya ko lumangoy pabalik. Problema, puyat ako nung nagtrabaho ako nung gabi. So, wala kang lakas. Kumbaga, hirap ako. Nung isang beses, bumitaw si Maud dun sa bangka. Dalawa pa kami itinutulak ko papunta dun sa bangka. So, ayoko na talaga umiwalay. Kasi hindi niya kayang habulin eh. Doon lang yun pabalik. So, yun. Ano pa ba sa disiplina? Discipline. Siguro, isa pa. Yun nga, yung kinakausap nyo yung anak nyo, maganda talaga yun na inaano nyo. Pero, maganda rin ito, isa pa rin sa napapansin ko na nagugustuhan ko sa mga yung binibigyan na nila ng choice yung mga bata. Kumbaga, kung halimbawa, gusto ng bata na kumain sa labas o ganyan, bibigyan nila ng if you want to go kumain sa labas,
you have to do this first, parang reward system, parang ganon. Na hindi naman siya laging entitlement na yung parang kung ano yung gusto ng bata, ibigay agad. Kailangan paghirapan, parang yun yung lesson na gusto mong ipanawa. Kasi, galing mo ko sa Sasame, kaya yung lang. Ano rin ko sa anak ko? Madali siyang kausap. Mahirap Mahirap pakainin. pa kainin. Pero din nakaraan, binigay siya ng yun nga, kumon kami. Kumon baka naman. Nagkumon kami, then nagpakita siya, may stress siya. So, I will treat you. Anong gusto niya? Sabi ko ba, nag-fresh face sa hapon? No, fresh face today. Only once a week. Okay, hindi naman yun siya spaghetti. Lubos niya spaghetti at ice cream. Tsaka isa pa na ano ko diyan. Kasi hindi mo maiwasan yan sa parents. Tatay sa nanay. May mga times na salungat kayo. Ang ano diyan, wag mong kokontrahin yung nagsesermon sa harap nung bata. You have to, kunyari, pinagagalitan ni mami. Hayaan mong pagalitan ni mami, wag kang magte-take side. Tapos pagkatapos, pag wala na yung bata, wala na siya doon. Tsaka yung pag-usapan ng partner mo na, actually, hindi ko gusto yung ginawa mo. Na dapat hindi parang sobra naman yung ganyan. Kasi pag nakita nung anak mo na ginagawa mo yon, nagkakaroon na-instill sa utak niya na kakampihan ako dito ng isa. Parang ganon. Kasi yung mga bata yung ganong edad, sila yung sila more on learning, yung utak nila more on developing, learning. Anything na nakikita na nila, in-adapt nila, ginagaya nila lahat. Wala naman kasi hindi nila lang kung tama yun. Basta adapt nila. Tinitignan nila kung hanggang alin yung makakalusot sila. Tsaka yun nga, in-adapt nila, ginagaya na, gaya na ako. Sasabihin mo, gagayahin niya, gawin mo, gagayahin. Alam mo yun, kasi yun na yung nakikita. Ganon ka rin ba sumigaw rin siya? Sa anak mo. Hindi niya malakas na talaga boses. Pakalakas ng boses ng anak ni Reggie. Bagay na bagay nga sa kanya yung pangalan niya. Siren. Parang sirena. Parang sirena ng ambulansya. Parang naman, tahimik yung boss. Medyo mahina boses niya. Ano na ako, kasi medyo confident siya eh. Kumpara sa ibang bata. Tsaka, yun nga, disiplin tayo. Pero, everything may limit. Kasi kahit tumanda yan, bata yan, respect mo pa rin yung kanilang boundaries. Silang may hands-on experience talaga sa kasi yung mga ang experience ko sa pag-aalaga ng bata sa anak lang ng ate ko. Tapos yun, yung mga anak nila minsan makiki-parent ko, no. Kasi inaanak ko yung mga anak nila eh. So, yun, parang ganun lang, mga inaanak. Baka matulig naman yung utak ko. Lalo na paggabi pa yung trabaho ko. Tulog naman yung paggabi. Pag matutulog ka. Ayun nga, pag natutulog ako. Gising siya. Balik na. Doon ako. Natulog ka na, gising siya. Wake up, wake up. Lagi yung wake up, wake up. Ano pa man din. Wake up, daddy, wake up. Ano pa man din si Siren, ang napansin ko sa kanya, pag nilaro mo siya at natuwa siya, dire-diretso, parang yung parang yung sa Bora, kasi kami naman dalawa yung magkasama sa Boracay. Nung una, ayaw niya nung buhangin. Ginawa ko, nilaro-laro ko siya. Ginaganonan ko ng buhangin, nilalagyan ko sa paa. Nung una, dirty. Nung nasanay na, nakikipagyarutan na sa akin. Ayaw naman nang tumigil. Ako na yung napapagod. Yung energy, di ba? Parang gano'n. Ngayon talaga pagkabata, puro energy. Kailangan, siyempre, ubusin mo yung energy nila eh. Kahit na mauna maubusin sa'yo. Sa kanila, ubusin mo kasi. Pero talagang ako talaga hirap talaga ako sa energy sa kasi taas ng energy niya talaga. Tapos dahil pang ginagawa. Pero, si Sasa, mataas yung energy.
parang ikaw lang din naman yun nung high school, nung kabataan mo. Oo, nung bata tayo, noong bata tayo. Siyempre, Kaya nga, Bata naman yung mga to. saan ka mag-expect na magmamana yun? Siyempre sa kung gaano ka ka-energetic dati, di ba? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sepak takraw. Ba't pinapasoli lang sa'yo, pinapabato lang. Sinipa mo pa. Sinipak. Ha! Ha! Tapos akyat ng akyat sa bubong. masarap ng view eh. Biruin mo, akyat ng akyat sa bubong, akyat sa puno, kung saan nakaakyat. Sarap umakit kasi sa puno. Pag hinawa. Ano pa siya nun eh, lagi pa siyang nagdi-ninja-ninja eh, di ba? Nakakira pa ninja move. Ganun. Hindi pa uso yung ganun eh. Oo. Hindi, ganito lang yung ano mo, ginagawa mo, ganyan. Kasi yung ganyan, hindi naman sa Naruto lang yan. Oo. Di ba? Kay Buddha yung sumula eh, ganyan. Buddha Daima. Buda. Si Akuma. Si ako naman laging galit eh. Yan. Ayun. Tapos, siguro, yun nga, i-wrap up lang namin. Siguro, in general, okay lang naman sa amin yung, pamamalo, as long as warranted at hindi siya sobra, hindi siya child abuse, reasonable, and like nga nung sabi ni Patrick sa kanila, pinapadapa, papaluin. Wag yung ampas lang kayo ng ampas kahit saan. Masakit 'yon. Hindi mo, tsaka ang hirap nun kasi hindi mo alam kung ano yung tatakpan mo ng karton. So yun, so sa mga parents diyan, siyempre, kayo pa rin naman yung parents ng mga anak nyo. Kayo yung magde-decide kung ano, basta I hope and we all hope na mapalaki nyo sila na maayos at disiplinado para sa kinabukasan ng Pilipinas. Hindi na namin naabutin yon, pero sana maging okay yung Pilipinas na kalalakihan nila. So yun lang. Yes. Sige, bye-bye! Bye! Bye.